Magandang oras mga ka-good news. Merong revelasyon dito si Erwin Tulfo tungkol sa migration ng mga Chinese dito sa Pilipinas. Nagkakagulat ang dami ng mga Chinese na pumapasok pala sa Pilipinas. Atin pakinggan ang kanyang revelasyon dito sa ENC Digital News. Base doon sa figures na binigay ng Bureau of Immigration sa amin, out of the 78,000, 30,000 ang Chinese. Ang nakapagtataka, hindi pa dapat sila retired pero nabibigyan na sila ng visa kasi Nako. the ages are 35 hanggang 50. So, mabuti na lang couple of years ago, tinaasan ito ginawang 50 years old. Otherwise, masyadong naabuso. Grabe no, 35 years old pa lang ay retired na ayon sa visa at pwede nang maging turista dito sa Pilipinas. Kaya mabuti na lang ay nakita ito ni Erwin ang ganitong mga anomalya ng mga Chinese na nag-migrate dito sa Pilipinas. Nakakabahala kasi merong modus ngayon ng mga Chinese na bumibili ng ekta-ektaryang lupa. Meron ngang nag-contact sa akin na 50 hectares daw ang bibilhin. Kaya anong gagawin doon, di ba? Chinese ang bibili. At diyan sa mga baybayin ng diyan sa may Visayas, meron akong narinig diyan na ang nag-occupy ng mga beach, ang bumibili ng mga beach at saka nagmimina ay lahat Chinese. Check nyo yan, ating mga LGU. I-check nyo ang inyong mga lugar kung sino ba ang mga nag-invest dyan, ang bumibili ng malalaking ektaryang lupa. Baka mga Chinese yan at hindi mga Pilipino. Okay, balikan natin si Erwin. Ganon din sa investors visa, wala namang milyong-milyong ininvest dito pero may mga investors visa. Yung iba, mga trabahante lang ng Pogo pero naka-investors visa. Ayan. You see that? They're just employees. Pagkatapos, yung late registration ng birth certificate, siguro Ay, nakita nako. nyo naman yung isang Parang Alice LGU Gulang, oh. mayor na nagpa-late registration. So, all of this, pinagtataka namin sa Kongreso, dito sa Kongreso, paano? So, the speaker called me up yesterday and he told me kung po pwede, sabi niya gano'n, na maimbestigahan. So, ito tayo ngayon, we're filing a resolution. Nasa out of town lang si speaker, pero there was an instruction na we should look into this. Mukhang naabuso, may mga pang-aabuso dito. Hindi ito abuso, kundi meron talagang plano. Meron napakalaging plano. Ingranding plano yan ng China na sakupin ng Pilipinas sa migration. Kaya nga bumibili sila ngayon ng ang lalaking mga lupain, mga malawak na mga lupain sa Pilipinas, mga kabundukan, binibili ng mga Chinese na yan. At ang kanilang mga dami ay mga Pilipino ang bibili. Kaya dapat i-check nyo kung sino talaga ang bibili ng inyong mga malalaking malawak na lupain. Baka mga Chinese yan. At karamihan ng binibili ngayon ng mga Chinese na yan na connected sa Communist China ay yung nakaharap sa South China Sea na mga lupa ang kanilang mga binibili. Okay, bakit nga ba? Of course, para makikita nila ang China. Nakaharap sila sa China. Kaya one day in the future, mangyari na baka 50% ng mga tao sa Pilipinas ay mga Chinese na. At pagising natin ay baka ang ating flag sa ating mga city halls, sa ating mga barangay halls, ay Chinese flag na yung nakawagayway. Visa, investors visa, at saka yung late registration. Sir, ano muna agency ang dapat magpaliwanag sa issue? Philippine Retirement Association, which is under the Department of Tourism, Board of Investments under DTI, at saka yung Philippine Statistics Authority. Kailangan nilang, we want to get yung mga figures sa Philippine Retirement Association, ilan exactly na mga Chinese nationals or kadni Chinese, mga foreigners na, di ba, retiree dapat 50 plus, 60 years old. 35, 40, kalakasan pa. Di ba, bakit ka na magre-retire? Investors visa, pero wala namang empleyado lang ng Pogo. How in the hell did that happen? Tapos, ayun na nga, yung example, yung isang mayor,
na late registration, 28 years old. Ayon sa aking informante, dito raw sa nagkakaproblema sa local civil registrar. Ayan, yan yung problema kasi diyan tag-manipulate. Diyan mina-manipulate ang paggawa ng mga papeles ng mga inchik na yan na hindi naman yan mga rationalized Pilipino, talagang mga illegal migrants. Pumapasok dito na pigi ang lahat ng papeles. Merong kasing suki siguro ang mga yan. Meron silang suki sa mga ahensya ng gobyerno na gumagawa ng legal na papeles para legal sila na makapag-stay dito sa Pilipinas. Kaya kasalanan din yan ng ating mga ahensya, yung mga nagpapagamit diyan ng mga empleyado sa ating ahensya. Yan ang isang malaking kasalanan kasi nakasalalay diyan ang national interest, hindi lang interest ng isang tao, kundi buong bansa, buong Pilipinas. Kaya dapat istriktuhin nyo na yan at huwag na kayong tumanggap ng mga suhol ang galing sa mga Chinese na yan. Nakakapagparehistro sila late registration. Kaya yung tao hindi marunong magtagalog, may Philippine passport kasi prinisenta niya sa DFA yung kanyang Philippine birth certificate na late registration siya. So ito yung gusto ngayon ni Speaker. He called me up yesterday kaya we're filing a resolution on this na maimbestigahan ng Kongreso dapat lang. para we can plug all these holes. Kasi ngayon, medyo nagtataka tayo, ang dami masyadong Chinese nationals nag-aaway-away na dito, ang daming mga illegal na mga Chinese nationals dito. Na I think we really start to look siguro dito sa ating bakuran na ngayon para kung kailangan linisin. Kung kailangan ipauwiin natin yung iba, pauwiin na natin yung iba kasi nagkakaproblema. And let me give you an example also. Marami mga Pilipino nagrereklamo, may pumunta sa office ko, dinidemanda sila ng mga Chinese national gamit yung mga Filipino lawyers natin. Kahit Ayan. naman alam daw na mahina yung kaso, kasi yung Filipino lawyer naman, yung ilan, syempre, pinipirahan din yung mga Chinese nationals. Kaya, yun ang naging problema. At pag may kaso sila, hindi sila basta-basta ma-deport because meron silang final na kaso laban sa Filipino citizen. Ayan, ang galing-galing ng mga inchik na yan, no? Gumagawa sila ng kaso para hindi sila mapaalis. Para palagi pa rin sila dito gagawa ng kanilang mga modus, ng kanilang mga scams. Kaya itong nakakabahala kasi ang pagdagsa ng Chinese dito ay hindi iyan yung random lamang na pumupunta dito para dito maninirahan. Ang pagdagsa ng mga ganyan ay mayroong plano na napakalaking sinister plan, ibig sabihin maitim na plano ng Communist China. Kaya yung mga pinapadala dito ay hindi yan ordinaryong civilian na mga Chinese. Yan ay connected sa PLA, sa Liberation Army, sa Chinese Armed Forces, at sa Communist Party at sa Triad ng China. Kaya gising na tayo, mga kababayan, at huwag nang magpauto sa mga Chinese na ito. So, hindi mo basta-basta pwedeng i-deport ng Bureau of Immigration yun. Sir, is this in line with the Pogo crackdown? Ayan. I don't know, pero the speaker just informed me yesterday kung to file a resolution para we can investigate. So there was an instruction from the office of the speaker. And he told me na, sabi ko, sir, pipirma pa kayo, sabi niya gano'n, and nasa out of town na si speaker, pero he wants this done immediately. Okay, so dito lang tayo magtapos. Kailangan talaga na imbestigahan ang mga ganyan na katiwalian sa mga ahensya ng gobyerno kung bakit nakagawa at nagkaroon ng mga papeles ang mga inchik na yan. Okay, so atin ang tabayanan ng mga susunod na balita tungkol sa mga Chinese na mga ito. Kung ano ba talaga ang papuntahan ng mga sarswelang ito. Hanggang sa muli mga kababayan, ako'y magpaalam na God bless the Philippines.